Inaayos niyang lahat. May lesson plan pa sila. Mga minamahal, ganyan din ang mga lingkod ng Ama na ginagamit niya sa pangangaral. Hindi lamang tindig ng tindig sa harapan ng kapwa niya at umaasa na lang sa kalooban ng Ama. Bahala na, pagtayo ko, siya na. Totoo po yaon na siya na. Subalit, nang ikaw'y binahaginan na ng Panginoon sa panibagong buhay mo at panibagong gagampanan mo, pag-uukulan mo yun ng pansin. Hindi maaring yung kaloob sa iyo ay matibay kang titindig, matibay kang magsasalitang may kaloob ako. At pagkatapos mo naglingkod, ginagawa mo na lahat ang gusto mo. Hindi po ganoon ang maglingkod sa Panginoon. Kapag naglingkod ka na sa Panginoon at may pag-aatas na sa iyo sa kabanalan, iibahin mo na ngayon. Kung sa dating buhay mo, wala nang nakatutok sa isip mo kundi hanap buhay dito, hanap buhay doon, hanap buhay diyan, iba na ngayon. Sapagkat ang pinaghahari mo na ngayon ay ang puso't isip mo'y Ama na ang nasa iyo. Kaya kung dating sa gawa mo, pagkatao, libang dito, libang doon, libang diyan, libang doon, libang dito, libang diyan. Iba na. Ang napaglilibangan mo na at ang nakalilibang na sa iyo ay ang mga salita niya, ang mga ginagawa niya para sa iyo na ginagawad mo sa kapwa mo. Kaya nga sinabi niyang pag-aatas, di po ba? Kaya ang mga may pag-aatas ang Ama, ang mga inatasan niya, iba na ginagampanan. Hindi na katulad sa unang buhay nila, na kung dati kang nagtitinda, kung ano-anong ginagawa mo sa bahay, ganun-ganito bilang isang taong nabubuhay, iba na. Sapagkat iniba ka nga ng Ama. Kaya masasabi ngayon nung hindi ka ganap tinatanggap, hindi ka ganap kinikilala, aba, ano ang naiba? Bakit nagbago siya? Hindi ka ngayon matanggap sapagkat ang pinag-iba mo at pagbabago mo'y kaiba nga. At yun ngayon ang hindi matutunan ng iba, na kapag ang layunin ay pangsanlibutan pa, ang hangarin ay pangsanlibutan pa, o kung naglilingkod man, wala pa rin siyang nagbabago, at di siya nagbabago, ganang katulad ng nagbago, di pa rin niya mapaniwalaan yung nagbagong kapwa niya. Sapagkat siya, naglilingkod, nandun pa rin siya sa dating pagkatao niya. Kaya alam niyo po ba, napakahirap talagang papaniwalain ng tao. Lalo't higit may katulad ka, na isang mangangaral, isang lingkod ng Diyos na walang pagbabago at hindi nagbabago. Pati ikaw nadadamay. Maging ikaw na nagbago at ibinigay mo tinalaga ang sarili mo sa Ama, nadadamay ka. Subalit alam niyo po ba, kung tapat naman at totoong lingkod ka, hindi baling gayon ang maging pananaw sa iyo ng kapwa mo, wag lang ang Ama ang makasubok sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya salamat po sa mga nakikipagtotoo na nagsusumakit, nagsusumikap na baguhin ang buhay niya. Ang dating siya, ang dating gawa niya, ang dating pananaw niya, at dating layunin niya. Kung magkagayon, pagkakaiba ay pakikita rin ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ikaw na hinirang, ikaw na umiiwas sa hindi dapat. Ikaw na ang tumatalikod sa hindi marapat. Sapagkat kung ikaw na hinirang, ay wala pa rin tatalikdan at walang babaguhin, hindi ka magbabago, ikaw pa rin ang sa unang buhay mo. Ikaw pa rin ang dating si ikaw, hindi yung dating ikaw na nagbago. Buhay ba ang Ama? Kaya may mga sinasabi ang tao na, ako ay nagbago, subalit di ko ganang nagawa ang para kay Kristo. Kaya mapapalad na matatawag ang tuwirang ginawa ang para sa Ama at nakita ng Ama ang katapat at katotohanan niya. Buhay po ba ang Diyos? Ang tanong naman po, sino kaya naman ang dinadaya ng taong gayon?
Kaya alam niyo po, mahirap dayain ng Ama, no? Mahirap dayain ng Kristo. Mahirap dayain ng Espiritu sapagkat kilalang-kilala ang iyong pagkatao. Kaya sa inyo pong lahat, mapapalad kayo kung sa inyong pagbabago, nagsusumakit, nagsusumikap kayong ganap pang magbago. Tatandaan po ninyo, walang taong banal, walang taong matuwid, maliban ang tao ay tanggapin ng Ama at maghari ang Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, makapagbabagong lubos siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang lahat sa bawat araw na dinudulutan ng Ama, lahat ng kanyang anak, paanyayang maging lubos ang pagtanggap at pagkilala sa Kanya, malulubos din ang pagbabago. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, pinagsusumikapan, pinagsusumakitan ng lahat ng nakarinig, nakadama, nakaunawa, at tumanggap na sa Ama na siya'y maging karapat-dapat ng matawag na anak niya. Kaya sumainyo ang kapayapaan. Nagkaramaneyahanam, nagkaramaneyahanam, nagkaramaneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Nais po ng Panginoon, ng Espiritu, magbahagi muna ako ng kaunti. Inudlot po niya eh. Alam niyo po, pag napapakinggan ko yung mensahe, sabi ko, Panginoon, tanging ikaw lang nakakaalam na ang mga niluluwal ng bibig ko, hindi ko pinag-aralan. At wala po akong pinipili na sasambitin para may patamaan ako, parunggitan. Bahala na po kayo sa akin, sa mga taong sa akin nag-iisip ng pinatatamaan ko yata siya. Sa totoo lang po, ang pangungusap po kasi ng Espiritu ay diretso. Subalit, alam niyo po ba ang tugon? Ano naman ang dapat ikagalit ng tao kung ako'y kilala't nadarama? Di bagat pawang katotohanan ng tinuturan ko, sa katauhan mo'y niluluwal ko. Kaya't suriin man ang magagaling at totoong kinikilalang batas ng Ama at kinikilala ang kaloob at kagustuhan niya, walang magsasabing pinarurunggitan siya, kundi ito ang nasisilayan ko sa ibabaw ng mundo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yaon. Sapagkat, sino nga po ba yung hindi nagdaan sa pagkatao? Ako po mismo, masasabi ko, nung bago pa lang din ako, hindi pa ako ganito. Hindi pa rin po ako ganitong, ibig sabihin, hindi ako nakasuot ng ganito. Hindi ko pa rin kayang magsuot ng ganito, sapagkat maliwanag ko pong tinanong. Kala ko pahahabain ang buhok ko eh. Parang ayaw ko na po ng mahaba. Kaya sabi ko, Panginoon, paano po ang buhok ko? Pahahabain ko po ba? Aanhin mo ang mahabang buhok. Sabi niya, kung pagkahaba-haba man ito, sayad hanggang lupa. Subalit, makitid ang iyong pangunawa. Bulok laman ang iyong diwa, aanhin nito. Mas mainam pa ang ganyan ka kung paano kita ay ginamit para sa kapwa mo nilalang sa lupa. Paano po yung damit? Magsusot po ba ako ng puti? Magsusot po ba ako mahaba? Aanhin mo ang puting damit kung bulok ang laman ng iyong diwa at maging ang puso mo'y marumi at walang batik, kundi ang karumihan at pawang kasamaan. Mas nanaisin ko kung sino ka't ano ka sa pananamit mo, yun pa rin at yun ka rin. Buhay po ba ang Ama? Subalit, bakit na lamang pagkatapos ng
5 taon ay biglang nabago. Nung magli-5 taon na po, 4 na taon na, nako, ang dami-dami ko pong naririnig, mga sinasabi sa akin. May mga pinupuntahan kami na, yan ba kayang apo-apo kunching nyo, nakapantalo, nakaganon, etc., etc., etc. Alam nyo po, walang sakit sa pakiramdam, walang sakit na nararamdaman, walang galit na nararamdaman. Sabi ko, hindi po ba mas mainam yung nakapantalon, sabi ko, kesa doon sa nakabistida na pag tumumbay da kabikangkang. Sabi ko po, ano namang masama kung nakapantalon, di ba ako si Kristo ay lalaki? Papatawa na lang po. Pero sa totoo lang po, tinura ng maliwanag na Espiritu. Anak, kung lahat ng sasambitin ng kapwa mo ay pakikinggan mo at ititi mo sa diwa mo at makasasama ng kalooban mo, matatalo ang pag-ibig mo sa akin. Matatalo ang damdamin mo sa akin. Mananaig ang damdamin mo. Masasakitan ang kalooban mo. Oo nga naman po ano. Kaya, alam niyo po ba? Wala akong pakialam sa tao nung kahit anong sabihin nila. Subalit eto na. Nung mag-5 taon na, pasubali ko sa iyo anak, magsusuot ka ng, ay, kala ko po bang ang susuotin ko ay kung sino ako at kung ano ako. Pasubali ko sa iyo. Pinatatag kita, ginawa kong matibay ang puso mo, ang isipan mo, ay matanggap mo kung anong sabitin at sabihin sa iyo ng kapwa mo. At may sinabi po sa akin para sa kasuotan. Sa madaling salita po, sa palagay niyo po, kung agad pinagsuot ako ng puti, tatanggapin ko agad? Hindi po. Sapagkat nung panahon na yon, na bilang tawa ko, pag may nakikita akong nakasuot na, alam kong hindi pare, alam kong hindi madre, hindi ko naunawaan. Kaya, pagka nagdaan sa akin, tinitingnan ko, kaya naman gano'n ang suot nun. Kaya alam niyo po, ibabalik lahat yan sa iyo ng Diyos. Nung dating buhay mo, ba't sino ka? Di ba ganun ka rin? Mapangsuri ka rin sa suot ng kapwa mo. Kaya alam niyo po, dahil ganun ka rin, natutunan mo ang Diyos, nakilala mo ang Diyos, wala palang sakit. Na nung ikaw ay ginaganon, dahil gawain mo yun, di po ba? Subalit, ang pagbabago po pala, totoong-totoo, nasa tao rin. Naniniwala po ba kayo noon? Sadya naman po ang tao ay madaling magalit eh. Madaling magdamdam. Maraming kinagagalit, maraming pinagdaramdam. Subalit alam niyo po, kapag ang puso mo pala ay nasa Panginoon at siya na ang nasa isip at damdamin mo, may takot ka na sa Kanya, parang lahat ng sasabihin mo ay nakakatakot na doon kahatulan. Lalo tigit kung nalalaman nyo na ang kagustuhan ng Panginoon. Hindi po ba liliminin nyo kung ano ang dapat gawin at sasabihin? Kaya yun po ang paraan. Yun po ang daan para makapagbago ganap sa sarili mo. At pangunahin, magkakaroon ka na ng takot sa Kanya. Nung hindi ka nakakadama at di ka pa nakakakilala, panalangin ka ng panalangin, simba ka ng simba, samba ka ng samba, wala lang. Di po ba? Naranasan na po ba ninyo? Sisimba kayo, magdadamit kayo, magbabago kayo. Ay, lalo na pag may bago kang tsinelas, bago ka. Gusto mo, simba pa. Sabi ng matatanda, ay, wag mo muna eka, isusuot yan. Pag simba mo muna eka. Ko, yun naman ang kala ko'y totoong-totoo yun. Kaya, o pag nag-anak ka eka ng binyag, nag-anak ka ng ano, bay, pwede ka pala ngayon. Ngayong nasa ganito na po ako, kahit pala damit kang lumang-luma, kung hindi mo pwedeng, hindi mo dapat ikatwira na, kasi po
wala akong damit, wala akong magandang damit, wala akong magandang tsinelas. Alam niyo po, pag nagsimba ka pala at hindi mo tinitingnan yung kapwa mo, kung anong suot niya, kung anong tsinelas niya, kung ano-ano, ikaw rin parang wala lang kahit anong suot mo. Kaya lamang po ang tao kasi nasa pagsusuri ng mata. Ano ba kayang suot noon? Kapangit. Lalo na, di bagay. Alam niyo po, pag pala nasa Panginoon ka, bagay at hindi, basta malinis ang puso mo, wala kang pakialam pala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, sa pangtao na lang po pala yan, yung magsisimba ka magandang damit, mag-aarang tsinelas, kahit makatsinelas ka lang pala ng digoma, hindi naman yung titingnan sa iyo Ang magmamasid na lang sa iyo, yung mga taong kapwa mo, na mapang-urirat sa buhay ng may buhay. Subalit ang Diyos Ama ay hindi niya titingnan kahit pakaluma-luma ang damit mo, basta bago ang puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Kahit na ano pa ang itsura mo, basta sa kalooban mo malinis ang taglay mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayo po, huwag niyong ikatwiran. Kaya hindi ako nagsisimba kasi 3 lang ang damit ko. Kasi 4 lang ang damit ko. Kahit yung suot mo ngayong linggong ito, sa susunod na linggo, yung isa, sa susunod na linggo, inabot na ng 4 na linggo, nagkapalit-palit na, balikan na naman sa unang linggo. Na sinuot mo nung una, hindi po yan sisitahin ng Ama. Maging ang tsinelas mo, pinatahi mo na lang. Hindi po pala yan sisitahin. Alam niyo po pinakamahalaga, yung po palang may nababago sa inyo. Ang nababago isip mo, nababago puso mo kung paano mo kinikilala ang Diyos mo sinasamba. Yung po palang pinakamahalaga, kaya ka sumasamba. Hindi kaya ka lang sumasamba, may hihilingin ka. At para mapakita mo, kung minsan nga po nakakalungkot, nakakalumbayan, dadalo ka ng sasamba ka. Ang suot mo'y pa-sexy. Parang hindi po doon yun nararapat, Sa totoo lang po, pag sinunod nyo yung sa unang tipan, may belo pa yung mga sumasamba, At talagang maganda na saya daw. Kaya lang po, ang pananamit ng tao ngayon ay nagbago. At ang iba naman ang katwiran, ano ba kung ganito suot ko? Basta, nagsisimba ka ako, ang Diyos ang tinutong. Hindi rin po katwiran yon. Sa totoo lang, kung tatama mo, kung talagang gagalang mo ang Diyos, hindi ka magsusuot ng sleeveless pag nagsisimba ka. Naka-short, nagsisimba ka. At, o kaya naman labas ang dibdib mo. Mahaba nga. Hanggang dito ang mo, ang dito naman. Kaya yung katabi mo, tinuruan mong magkasala. Sabi ng pare, kasalukuyan siya nag-homily. Sabi sa'yo, sino nagkakasala? Parehas kayo. Kung alam mo ba namang pagsamba ang gagawin mo, ba't susuot mo yon? Tama po ba? Tama po ba? Kaya, kung itatama lang po ang talagang natural na pagsamba na kalooban ng Ama, kahit luma ang damit mo, yung nasa tama lang. Hindi naman sinabi ng Panginoon na magmanang ka bago kita. Ano po? Magmanang ka muna bago kita maging banal, bago kita pabanalin. Hindi po. Sa mga lalaki naman, mabuti pa nga po yung mga lalaki, t-shirt, pantalon, kaya lang din po hindi pwede sando. Tama po ba? Ba't po sinasabi ito sa inyo? Isama na po natin ito sa pagbabago. Gawin na po nating tama. Siya rin lamang. Apo Kunching, ngayon kasama na yan, pati pananamit. Noon hindi mo naman sinasama yan. Sinama na rin po ito noon. Kung itatama nyo lamang ang panunamit ninyo at kayo'y alam nyong tutungo ng dambana, kahit nagpapagamot ka lang, sasabihin mo nagpapagamot ka, hindi po ba yung pang-araw-araw pambahay? Huwag mo sabihin wala ka namang damit, kahit pasyente ka, tama po ba? Di magsuot ka ng kung paano kang sumisimba.
Tama po ba? Kung sasabihin, kasi po may sakit naman ako. Abay, may sakit ka nga, kaya magbihis ka. Tama po ba? Pag ba may sakit ka, hindi ka pwedeng magbihis. Bibihisan ka kung hindi ka makapagbihis, di po ba? Kaya lang po, sa totoo lang po, minsan makita mo, pasyente, nakapanjama, nasa simbahan. Para pong, siyempre po, nandito ka na. Magdaramdam naman ng iba. Yung hindi nakakaunawa, sasabihin, nagpapagamot lang ako, pati damit ko sinisita. Tama po ba? Alam niyo po, sa katotohanan lamang pag inilagay mo yung tamang pagsamba at sinusunod mo na ay ang kalooban ng Ama, itatama mo rin pati pananamit mo. Kung gusto mong pa-sexy, doon sa mga sosyalan yun at saka sa mga okasyon. Subalit sa pagsamba, wag mo muna isuot yung pa-sexy damit mo. Pwede kong aalis ka, magbaho ka ng damit mo. Paglabas mo ng simbahan, palitan mo. Tama siguro po yun, ano? Wala po kami sasakyan. Umuwi ka muna. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, bakit po ito ay ibinibigay sa inyo at tinatalakay? Sapagkat umuusad yung gawain. Ilang taon na po ang gawain ito? 11, maglalabing 2, ilang buwan na lamang po? 3, sa makatwid, sa 13 taon, dapat po marami nang natututunan yung mga tagasunod ng kapatirang Divine Mercy. Buhay po ba ang Diyos? Katulad ng yung paghihikaw, ano po? Apo Kunching, pati ba yung paghihikaw? Hindi naman po pinakikialaman ng Apo Kunching yan. Pero ang Diyos po sabi nga po, pati yung mga suot, dapat itatama rin. Kung pupunta ka sa party, yung malalaki, ano? Pero kung pupunta ka sa samba ka, simple-simple mo muna. Pwede yung bilog, hanggang doon lang. Ano? Pero yung, parang anang naka-bracelet ang tenga, parang siguro hindi tama. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, magiging kamalian ko at magiging kasalanan ko kung hindi ko po sasambitin ito. Hirap na hirap po ang kalooban ko. Sino nga po ba yung ayaw ng pa-sexy? Sa totoo lang po kahit matanda ka na hindi maganda yung lotion ka, no? Ano po? Bilang Apo Kunching, bilang Kunching. Alam niyo po, sinasabi ko sa mga manugang ko, abay, kahit mahirap tayo, manamit kayo naman na anak na hindi mo kang kawawa. Salamat naman po sa Ama. Hindi kinakawawa yung mga anak ko at mga manugang ko. At sabi ko po, kahit na matanda na kayo, mag-ayos pa rin kayo. Kaya nga po ako, yung sinda ko, pagsusuot mo lahat. Sabi ko, hindi naman sinabi ng Diyos na magpakasimple-simple ka at ililigtas kita. Totoo po, hindi naman sa simple yan. Kung wari yung iba, ayaw naman gusto simpleng manamit, simpleng kumilos, pero yung puso naman marumi. Dapat po ilagay nyo sa tama. May susuot ka naman. Ano? Ang masama lang, sinuot mo, ninakaw mo. O kaya hinira mo lang, pinagyabang mo. Pero kung sa'yo, sige lang. Tama po ba? O babalik ko po sa inyo. Bakit po ito naibahagi ngayon? Isang araw po, may lumuhod doon sa may adoration. Sabi niya, ang suot niya ay nakabistida. Mahaba ang buhok niya. Sabi niya, Apo Kunching, kaya po ako naparito. Gulong-gulo po ang isip ko, litong-lito ang isip ko. Sabi niya, dati po akong Katoliko, subalit ngayon ay hindi na. Sabi niya, ano na iba sa'yo, mahal na anak ko? Ganito pa rin po ang ugali ko. Subalit, nagsasanay na po ako na walang alahas. Kasi po sa langit walang alahas.
di na masusuot. Ay, alam niyo po ba, biglang nagpuyos. Pasubali ko sa iyo, anak. Suot mo na kung anong alahas mo. Sapagkat pag namatay ka, hindi mo talaga yung madadala doon. Dahil doon, hindi ka na magsusuot ng kahit ano. Buhay ba ang Diyos? Subalit, hindi sa pamamagitan ng kasuutan mo, doon ka magiging banal. Hindi sa pamamagitan ng pag-aalis mo ng alahas at wala kang suot kahit na isang alahas. Sa pagiging banal ay doon ang magiging dahilan para ikay maging bago at magbagong maging banal. Kung hindi, nasa pagtanggap mo, anak, nasa paglilinis ng isip at damdamin mo, sa pagtanggap mo sa banal na salita ng Ama, sa pagkilala mo sa kanyang mga salita na sinasabuhay mo at natutong magmahal ka ng kapwa mo. Bakit hindi mo kabati ang kapatid mo? Sinabi sa kanya. Umiyak na. Kasi po oh, yan ang hindi makapagliligtas sa iyo, hindi ang alahas. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kung minsan ng tao, tinuturo, ganito, ganito, ganito. Sa katotohanan lamang po, kung gagawin mo'y panamantala lang, panandalian lamang, subalit, pag wala ka naman sa komunidad mo'y para ka kusino, ugali mo'y mataas sa kapwa mo, hindi pa rin po totoo yun. Tama po ba? Kaya kayo, mga minamahal ko, yamang hinahanap niyo ang katwiran ng Ama, yamang tinatanggap niyo ang kalooban niya, huwag po susuri kayo sa panlabas na anyo ng kapwa niyo. Huwag din kayong magsusuri sa kung anong ginagawa nila, kundi ilagak niyo sa Ama, ipagkatiwala niyo sa Kanya kung anong nararapat na dapat maging ugali ninyo at maging pandama sa bawat araw. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan itong sa aki tinuran. Dit man ninyo mawawaan ang sa aki sinalaysay, pinadaan sa katauhan upang sa inyo ay ituran. Paano nyo nga ba igalang ang Ama sa inyong pagtanggap at pagkilala? Paano nyo nga ba siya sinasamba? Sa katotohanan baga? O sa pagnanasa nyo lamang para humingi at hingin ang nais ninyo sa Kanya? Sambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa mga kailangan ninyo. Sumamba kayo sa Kanya, hindi lamang may gusto kayo. Manalig kayo sa Kanya, hindi lamang dahil ikaw ay maraming kailangan, kundi magtiwala ka, manalig ka't sumamba ng buong galak, buong katapatan. Sa puso mo'y taglay ang pagmamahal. Doon mapapatunayan mo na ang Ama mo'y buhay, na tuwirang ikay anak niyang minamahal. Kung sa bawat araw, ninanasa mong ikaw ay ganap niyang baguhin, salita niyang iyong pagninilayan at di ang salita ng kapwa mong makasasakit sa damdamin. At kung ikaw ay nagmimithing ganap na matanglawan, hindi mo pagmamasdan ang makasasakit sa iyong kalooban, kundi bagkos anuman ang sa iyo'y nasisilayan, gagawin mong marapat na ito'y talikdan, ni hindi mo ikikintal sa iyong kaisipan. Alalaong baga, paano magaganap sa buhay ng tao ang tunay na magliwanag siya? Kung ganang kagustuhan lamang niyang pinananaig sa sarili niya, magaganap ang sa tuwin ay maging ganap kayo sa Ama kung ang kalooban niya ang siyang daramhin nyo at magikintal sa isipan nyo mga salita niya. Nunukal sa kalooban nyo kung paano kalooban niya, mababatid nyong totoo kung ano ang nasa niya. At ito ang sa akin sa inyo'y nasang tupdin at gawin. Kung mamarapatin nyo,
kayo rin ang masisiyahan. Kung tatanggapin nyo, mauunawa ang totoo. Kung pagninilayan, walang pawang kamalian, kundi bagkos katotohanan na marapat tupdin ng nilalang. Subalit hindi ko kayo pinupersa at pinasasakitang gawin pagdaka ito, kundi ang aking alay sa inyo na sa bawat araw na ako'y dumaratal, nagbabahagi kaninuman ng mga salitang banal. Hinihimay-himay ko't tinatanto kong tuwiran kung sinong tatanggap at sa akin magiging ganap. Subalit hindi pagdaka, persahan kong sinasabi, mangagbago kayo, mga anak ko. Kundi kay palad nga ninyo, amang mapagparaya, patuloy na nagbabata, naghihintay sa inyo. Upang kayo'y maging lubos sa pagkilala sa Kanya at matutunan nyo kung ano Kanyang nasa. Hindi ba gaya ng patutoong buhay na buhay siya? Na kung papaano ikaw na anak niyang marupok at mahina at patuloy na nagkakasalay, patuloy na nagbabatang, inuulatan niya. Patuloy niyang minimithi na ikaw ay matanglawan, magliwanag ang diwa, mabuksan ang pangunawa. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya't kung sa oras na ito'y nawawawaan nyo, dili kaya'y naunawaan, mga binigkas ko. Binigay ko sa katauhan, dinatal kong tuwiran, siniwalat sa inyo, binigkas ng bibig niya upang iparinig ko, kaya't ang may pandinig ay nakarinig na totoo. Inyong pagnilayan kung ganang pagkatao, ang sa inyong harapan ay sumasambit lamang. May rima kaya ang salita at bawat anggulo ay mainam para bagang tumutula? Inyong pagnilayan ang sa aking pagbigkas sa inyong harapan na aking tinuturan. Ang marapat at dapat na sa inyo'y matanggap, kung ito'y tatanggaping ganap, kayo'y lubos magliliwanag. Sapagkat nga, mahirap mang pakibakahan ang pakikipagtotohanan sa larangan ng kabanalan, ang magsusumakit na makatupad at magsusumakit na ito'y tupdin, siya rin naman ang tuwirang masisiyahan. Alalaumbaga, sinong tao ang nakakilala sa ama't nagkadamang totoo na di nga nalubos ang kasiyahan niya? At kung papaano naman nasa niyang kayo'y maging ganap at lubos, patuloy naman binibigay ang kaparaanan at daan upang bawat anak niyang sa kanya'y tumanggap na totoo, maging kalubusan ng liwanag, maging kawagasan ng pagmamahal, maging katapatan ng pagsamba, maging makatotohanan sa pagtitiwala, at ang pag-asa niya ay mabuhay na ganap. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, ano? Ang daming gawain. Ako po, bilang isa nga po kunching, pag may oras ako, nakikinig din ako ng mga mensahe ng iba. At habang nakikinig ako, nagmimisay ang Espiritu, tinatanggap ko po, inuunawa ko pong mabuti yung mga banal na salita at yung hindi ko pinaniniwalaan. At ang Diyos ng katotohanan ay siyang nakakasuri ng ugali ng tao, di po ba? Kaya, napakabuti po niya.
Iba po yung pananalumpati kapag ikaw ay valedictorian. Yung mga naka-honor, ano po, pag nag-i-speech sila. Iba rin po yung kapag sa politiko. Iba rin po yung pag ikaw ay naanyayahan sa isang okasyon. Kung ano po yung okasyon, kung ano po yung dapat mong gawin, kung nasa ang kandako, hindi po ba iaakma mo dun sa tinutunguhan mo? Kaya po ang Panginoon, dahil kabanalan ang kanyang inaalay sa tao, ang Espiritu niya ang siyang binigay. Para ang Espiritu niya ang siyang maghayag sa bawat anak niya. Tama po ba? Kaya yung totoong may Espiritu ng katotohanan sa kanyang pagkatao, nararamdaman po niya yung totoong Espiritu at hindi. Buhay po ba ang Diyos? Yung espiritu ng mandaraya at espiritu ng katotohanan, nalalaman niya kung yung taglay ng tao. At habang nagsasalita po yung tao, alam niya kung may kahalo na. Kung halo na ng pagkatao niya at purong espiritu. Maniniwala po ba kayo doon? Totoong-totoo po. Kapag ikaw ay nasa espiritu, pag may nangungusap, ramdam mo yung may halong pagkatao at purong espiritu ang nangungusap. Kaya po, hindi naman ikaw ay Diyos. Yung espiritu lang na nasa pagkatao mo, siyang nakakaalam. Kaya po, nawa, kayo rin ay magsumakit, magsumikap, magmithipong, magkaroon ng espiritu ng katotohanan na mababatid nyo po sa kapwa nyo. Na dapat kayo'y pag-isahin ng Ama, kayo dapat magkakilakilalanin, sa pagkakaisa nyo sa pawang kabutihan at kabanalan, ay magkakaramay, magkakasundo, nagmamahalan. Kaya nakakalungkot po, kung minsan alam mong lingkod ng Diyos ba't di ka madama? Kaya sabi ko, dapat nga, kung tunay kang lingkod ng Diyos, magkaisa tayo ngayon dahil lingkod tayo parehas, di ba? Kung hindi mo naman ako matanggap na lingkod ako ng Diyos at ikaw lang ang lingkod ng Diyos, hindi ka sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Totoong-totoo po. Kung lingkod ka ng Diyos na totoo, kahit na sino pang kapwa mo, tanggap mo. Kaya hindi mo titingnan yung sarili mo na ikaw lang magaling, ikaw lang totoo, ikaw lang ang tama. Sapagkat walang magaling, totoo, tama, kundi ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya magpapakababa ka, natatanggapin mo lahat yung kapwa mo na alam mong lingkod. Kaya lang marami pong tao, alam mong lingkod siya. Pero sabi niya sa'yo, di naman siya ikatotoo, sa demonyo siya. Nakakatuwa. Ano po? Naranasan niyo na po ba yon? Yung sinabi nilang, huwag niyo kong paniwalaan niya, sa demonyo yon. Alam niyo po, sabi ko nga, diretsahin niya lang ako, nasa demonyo. Sasabihin ko sa kanya, ikaw, ano ka? Sa Diyos ka? Kung sa Diyos ka, dapat nararamdaman mo ako kung totoo ako sa iyo o hindi. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Kung totoong ikay lingkod ng Diyos at ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos, nararamdaman mo kung nagpapakatotoo ako sa iyo o hindi. Palibhasa, wala kang pandama, kaya nasasabi mong demonyo ako. Pero alam niyo po, di naman kailangan makipag-away, ano? Di naman kailangan makipagpaliksahan, makipagmagalingan. Ang mahalaga, kung ano ang ginagawa mong sinimulan mo, na alam mo kaya ginawa mo yun dahil sa Diyos, pagpatuloy mo. Tama po ba? Kaya kayo pong lahat,
Patotohanan niyo po sa kapwa niyo na kayo'y anak ng Diyos at may natututunan kayo rito sa papaanong paraan niyo mapapakita yan. Kung may kapwa kayo suplada, kayo'y huwag suplada. Buhay po ba ang Diyos? Kung may kapwa kayo mapangmata, kayo'y huwag mapangmata. Totoo po ba yon? Kung may kapwa kayo, walang alam kundi ang sarili niyang magaling, eh huwag po kayong gayon katulad niya. Tama po ba? Kaya po, ayan, sumang-ayon ng kalikasan. Kung paano nabugso ng Ama ang malakas na ulan, kaya niyang ibigay ang malakas na pwersa para sa inyong pananampalataya. Buhay po ba ang Diyos? Kung paano niya nabubuhos na malakas ang ulan, kaya niya rin ibuhos na malakas ang Espiritu niya. Sapagkat siya ang kataas-taasan at malakas na walang kapangyarihang makakatulad sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung kayo'y nagtitiwala sa Kanya, kapag dumarating sa buhay ninyo yung parang kayo ay aagawin para matukso kayo at magalit kayo, ano ang gagawin? Tatawagin ninyo ang Diyos ninyong mabuti sa lahat upang ang sumasama mong damdamin mapabuti niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung papaano, sige po, kung mayroon po kayong alulod, pagbarado yan ng sukal, makakadaan kaya yung tubig doon? Po, hindi. Eh anong mangyayari? Aapaw sa alulod. Pag umapaw sa alulod, maaring bumagsak. Tama po ba? Mawala yung alulod mo. Masira siya. Sabi, ganyan din po kayo. Kung marami kayong dinadala sa inyong isip, dinadala sa inyong damdamin, maaring makabagsak ng inyong pananampalataya. Kaya dapat araw-araw pahugas kayo, palinis kayo sa Espiritu upang huwag manaigang pasanin at dalahin ninyo sa buhay, mangibabaw ang pananampalataya niyong buhay at lumiksi lumakas ang inyong pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Kung may butas po ba ang bubong ninyo, pag sumisikat ang araw, hindi po ba papasukin siya ng sinag? At pag umulan, tutulo. Abay, ganyan din po. Kung hindi pa buo ang inyong pananalig at pananampalataya, may butas pa, may papasukin pa ang kalaban sa inyo. Kung ang isip ninyo ang nagkakasala, pati puso nyo nadadamay. Kaya dapat saradong-sarado kayo sa pagtitiwala nyong buhay ang Diyos nyo, totoo siya na may magagawa siya, kaya't mabubuhay ang inyong ganap na pagtitiwala sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? O kung pitas po kaya ang tsinelas ninyo at tumahakbang ka, makakadiretso ka. Ganyan din po, kung may sira sa pananalig mo, yaong pagtitiwala mo'y di mabubuo. Ano yung sira? May pag-aalinlangan. Hindi mo ganap nakikilala yung tinatawagan mo, may pag-aalinlangan kang magagawa ba niya yaon? Mahihirapan mong tanggapin ang sayo'y hinihiling. Buhay ba ang Diyos? Subalit, kahit po may sira ang damit mo, pwede mong isuot. Tama po ba? Kahit na luma, pwede mong isuot. Ano? Kaya lamang, kailangan ng puso mo, huwag mong pahintulutan. Laging lumang ugali, mayroon ka. Laging lumang pag-iisip, meron ka. Baguhin mo ng ganap ito. Kung sa dati marumi ang puso mo, marumi ang isip mo, manatiling malinis at manatiling bago ka sa pandama, pagkilala sa Diyos Ama. Buhay po ba ang Diyos? At kung may tinik po ba ang kinakain nyo, mangunguya yung mabilis. Hindi po. Aalisin mo muna ito, no? Kung may tinik
pa sa puso ninyo, hindi makapapasok ng totoo si Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kailangan lahat na yan ay alisin nyo, mithiin ninyong mawala. Kung minsan ano ang dahilan, bakit hindi kayo makapagpatuloy? Sa marami ninyong mithiin, marami ninyong kagustuhan, marami ninyong ninanasa, na yaon naman pala ay di napakahalaga sa buhay nyo. Kundi ang tunay na mahalaga kapag nasumpungan ninyo ang tunay na biyaya at pagpapala ng Espiritu ng Ama. Alam nyo baga, lahat ng hinihiling nyo para lamang kayong naghihintay ng umaga. Madali na inyong natatanggap na may galak sa inyong puso. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat gabi pa lang tulog ka, binabalangkas na ng Ama, nang dahil sa pagtulog mong payapa ang isip at damdamin mo na may pagtitiwala at pananalig sa Kanya, paggising mo, sasabihin niya, susurpresahin kita, anak ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, dapat ang tao, bago siya matulog, maglilinis ng isip niya, maglilinis ng damdamin niya, upang sa paghiga mo, payapa kang hihimlay. Tutulog ng mahimbing, paggising mo, payapa pa rin. Buhay ba ang Ama? Hindi yaong matutulog ka na lang, buntong hininga ng buntong hininga ka pa. Inis na pagkainis ang nasa puso mo, nagngingit-ngit ang isip mo. Bakit ganon? Bakit ganyan? Kaya kung minsan, pagtulog mo, di ka makatulog. Paghiga mo, di ka makali. Pag huminga ka, parang naninikip ang dibdib mo. Mga mahal, tao naman ang gumagawa ng kanyang pagkakasala, di baga? Hindi naman gusto ng Ama yan. Hindi gusto ng Kristo yan. Tao may gusto. Kaya kung nahihirapan ka at sinasabi mong, Diyos ko po, hirap na ako, sasabihin sa iyo ng Ama mo, sinong nagpahirap sa iyo, anak? Ako ba? Hindi kita pahihirap at pinahihirapan. Wala namang kakwenta-kwenta, iniisip mo. Wala namang kabuluhan, dinidibdib mo. Kung hindi mo baga ito dinidibdib na maigi at akong laman ng puso't isip mo, di baga masihan ka? At di kaya magalak ka? Tama baga? Mga minamahal, pagninilay lang ang dapat gawin ng tao. Pagbubulay-bulay lamang na kapag natanto mo, marami ka palang dapat itapon na basura. Marami ka palang dapat iwanan sa buhay mo. Marami ka palang dapat talikdan sa sarili mo upang makamtan mo ang totoong Diyos na maghahari sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pagharian kayo. At kung pagninilayan ninyo sa bawat araw, pagmimensahe mainam, pananalitay pinainam, upang inyong makamtan tunay na malinamnam na buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkaramaneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kapag ang bawat araw, ang isip at damdamin mo, tumpak at tugma, samang dakila, ikaw ay magagalak. Kaya inyo pong pagmasdan ang kapaligiran. Inyong suriin ang inyong sarili. Inyong tantuin ang kaloob ng Ama sa inyo. At mapagninilay, mapagbubulay ninyo na kayo'y mahal ng Ama. Kaya inyong pakinggan po ang mula kay Marcos. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig? Kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanyang buhay? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, kung ano ang karapatan mo, alam ng Ama. Kung ano ang buhay mo,
alam niya, batid niya. Kaya kung ano ang binibigay niya sa iyo, araw-araw kung ano nakakamtan mo, yun pa lamang ang kaloob niya, pasalamatan mo. Huwag mong pahirapan ang isip mo na tinitingnan mo yung kapwa mo, bakit siya gumayaman, ba't siya gumaganda buhay. Kaya nahihirapan ang isip ng tao. Ang tinitingnan ng iba, hindi ang sarili niya kung anong magiging magandang makakamtan niya. Alam niyo baga, mga minamahal ko, ang tao laging may nakala ng Ama. Kaya lamang laging tatandaan at dapat tanggapin kanya-kanyang kapalaran. Subalit, anuman ang naging kapalaran mo sa ibabaw ng mundong ito, kung ang natamo mo na may Diyos mong totoo, masasabi mo, kung ikaw ay may galak, kung ikaw ay maligaya, ano ba naman, kung ganyan ang buhay mo, masaya ka naman. Sapagkat nakilala at nadama mo ang Diyos na sa iyo'y nagbigay buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa habang panahong nabubuhay ka at araw-araw na nabubuhay ka, kinilala mo lang siya at tinutupad mo ang kaloob at kagustuhan niya, hindi ka man humihiling. Iniisip mo pa lang ang kailangan mo, binibigay niya na. Buhay ba ang Ama? May kaparaanan siya na di kaparaanan ng tao. May pamamaraan ka na di pamamaraan niya. Kaya lagi mong tatandaan yung pamamaraan niyang mabuti sa iyo. At lagi mong asahan ang kanyang gagawing mabuti sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, anuman ang kalalagayan mo sa buhay, kontento ka, masaya ka. Lalo na kung mapera ka pat matahimik ang isip mo at mabait kang totoo. Totoo kang nagmamahal sa kapwa mo. Di lalong patag ang puso mo. Kaya lamang kung minsan, sabi mabait, hindi naman pala. Sabi totoo, hindi naman pala. Kaya siya rin, kung papaano niya dinadaya ang Ama, nagugulo rin ang isip niya, nagugulo damdamin. Marami na siyang salapi, hindi pa makali. Ganon lamang ang buhay dito sa lupang ibabaw, mga mahal. Kung papaano ang trato mo sa Diyos mo, kung papaano mo siya kinikilala at ginagalang sinasamba, yun ang nadarama ng katauhan mo. Kaya kung totoo ka sa Kanya, masaya ang puso mo. Kung tapat ka sa Kanya, maligaya ang puso mo. Sa kabila man ang mga pinagdaranan mo, hindi mo yan nararamdaman, hindi mo yan pinagkakasakitan ng kaisipan at damdamin, sapagkat may umaaliw na Diyos na kinikilala mo. Buhay ba ang Ama? Kung susubukan nyo lamang, mga mahal, at tutuparin nyo lamang ang inyong katotohanan, ay gagawin nyong tumpak at tama, kayo rin ang makalalaya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ano ang pinakamahalaga? Magkaroon ka ng kakontentuhan sa buhay. Kasiyahan baga. Kung mahirap ka at guhit ng palad mo yan, subalit ang Ama naman na bumuhay sa iyo, na nagtiwalang buhayin ka, ay damang-dama mo. Masaya ka pa rin. Kung katamtaman ang buhay mo at mayaman ka, parehas lang. Sapagkat ang tunay na nakakakilala at nakakadama sa Ama, ang kapiling ng puso't isip niya ay ang kanyang paghahari sa katawan niya. Kaya't ang Espiritu niya ang nabubuhay at nagsasaayos lahat sa kanyang katauhan. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. May nagliwanag na po ba? Salamat naman po. Ituro mo at ipatupad ang mga bagay na ito. Narinig niyo po ba? Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman.
Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa mga alitan, kutsaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay parang pagpapayaman. Buhay ba ang Ama? Maraming nagsasabi, akala nila, pag ikaw ay, abay dasal naman ay ako ng dasal. Simba naman ay ako ng simba, ba't di ako yumayaman? Abay ka, lumipat na ako ng iba-iba ng relihiyon, hindi pa rin ako yumayaman. Bakit ano ba ang palagay mo? Ang pagkilala mo ba, sama ang hangad mo'y yaman? O ang kaligtasan at kasiyahan? Mga mahal, kaya nga maliwanag nang nakamta nitong si Solomon ang ama at tinanong kung ano ang hihilingin niya. Nang dahil siya'y nakadama sa kanya, ang tugon at sagot niya'y ito, ang matutunan ko po ang mabutit masama ay sapat na. Buhay ba ang Ama? Subalit, nang dahil naman totoo at nakita ng Ama bukal sa puso't totoo sinambit niya, tinugon naman siya ng ganito, yamang wala kang hiniling sa akin ni ano, higit kitang payayamanin. Yan ang nais ng Ama, sambahin mo siya dahil hindi ka humihiling lamang. Kilalanin mo siya hindi dahil may hinihiling ka lang. Paglingkuran mo siya hindi dahil may hihilingin ka lang, kundi paglingkuran mo siya ng buong kababaan at katapatan, hindi dahil may hinihiling ka o hihilingin, kundi dahil bukal sa puso mo, inibig mo siya, kinilala mo siya, tinanggap mo siya bilang Panginoon mo. Kaya, dahil nakikita niyang gayon kang anak niya, pababayaan ka ba niya? Doon niya patututuhanan, ang tapat sa akin, ako'y naging tapat din. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan itong sakit tinuturan. Naglilingkod ka sa Diyos, ba't di nababago ang buhay mo? Sapagkat ang sinusuri, yung kalalagayan ng buhay mo. Hindi sinuri yung kung paano kang binago ng Diyos na kinilala at nakilala mo. Kaya, anak ka ba ng Diyos? Patotohanan mong may nabago sa'yo. At hindi lamang sasambahin mo siya sa yaman, sa sanlibutan, kundi sa kayamanang pang-espiritual na makapagdudulot sa iyo ng kasiyahan at kagalakan. Sapagkat, anak ka ng Ama, kilala ka niya, hindi ka pa humihiling, alam niya na kailangan mo. Hindi ka pa nagsasalita, nababasa na laman ng diwa mo. Hindi ka man dumaing, batid niya kung ikaw ay nahihirapan at nasasaktan. Kaya't kung tuwirang sasambahin mo siya sa katotohanan, ipagkakaloob niya sa iyo ang tama tumpak sa pamumuhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, anak ka ba ng Ama? Sumamba ka, sambahin siya, hindi dahil may gusto ka, may hihilingin ka, kundi maging totoo at tapat sa Kanya, hindi ka man humiling, ipagkakaloob niya ang nararapat sa iyong buhay. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kaya, masaya kang nakakatawa, na totoo at hindi pilit, maasim. Nakakapagsalita ka ng pawang totoo na mula sa puso mo, hindi pinipili mo, sinasabi mo, sapagkat baka hindi totoo. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang
Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ginising ka lang. Di po sinadya yun, ha? Tingnan niyo po. Meron po bang nakita ang Ama na anak niya ay nagsusumamong tapot sa kanya, ay binigo niya? Meron po ba? Di po ba mahal ka ng Ama? Di po ba mahal na mahal ka? Pababayaan po ba niyang lumuha ka na lang sa buong panahon? Pababayaan ka ba niyang mahirapan sa buong panahon? Mahihirapan ka sa buong panahon, anak kanyang minamahal? Tama po ba? Kaya, pag ginawa mong tama ang buhay mo, siya ang nagtatama sa'yo, di po ba? Kaya kapag sinunod mo, talagang matatama ang buhay mo, di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama. O bukas, pag nagsimba kayo, mararagdagan pa yan. Anin mo nga naman yung mag-impok ka ng mag-impok. Iwanan mo lang dyan, ano? Sa lupa. Di po ba? Kaya mapapalad kayong mga nagmamahal sa inyong kapwa. Inaalam ninyo yung marapat sa inyong kapwa. Buhay po ba ang Diyos? Mga Kaps, may misa po tayo bukas, ano? Tayo po ang charge bukas sa ano, no? Di po ba? Mga kapatiran, yung pong gustong magsimba bukas, hindi pala may gusto, baka gusto mo, talagang gusto mo, ano po? Yun palang magandang paanyaya, no? Magsimba po kayo bukas para makita naman na, nakarinig na ako kakagabi, magsisimba pa ba ako doon? Alam niyo po, mithiin mo yung lagi kang may naririnig. Lalo pang nararagdagan yung karunungan, yung kaalaman. At habang minimithi mo,
na nararagdagan yung kaalaman mo ukol sa kabanalan. Alam niyo po ba, lalong nabubuksan ang pangunawa niyo. Totoo po yan. Subukan ninyo. Pakinggan niyo po ang aral ng Diyos. Isabuhay niyo ang mga banal na salita niya at kayo rin po ang masisiyahan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya dahil buhay ang Diyos, ang lahat ay dapat umasa sa Kanya. Kaya sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Namnamin yung lahat ang mga aral na tinanggap nyo. Kayong lahat na may pandinig ay nakarinig. Kayong lahat na nabuksan ang pangunawa ay makaunawa. At tuwirang mithiin naman ninyo kayong wala pang ganap na pangunawa ay makaunawang ganap. Sa bawat araw, lagi niyong tatandaan, may nakalaan, may nakahanda ang Ama sa bawat kanyang anak. Kaya lamang niloloob niyang maghanap kayo upang makasumpong kayo. Kumatok kayo upang pabuksan niya kayo. Humingi kayo upang pagbigyan niya kayo. At kung kayo ay kumikilala at tanggap niyong siya'y tunay na magulang at magulang na walang katapusan, kung magmahal at magbigay, hindi kaya aasa kayo na sa inyong kabuhayan, na salat at kulang, kailan may hindi magpapabayang gutumin ang tiyan? At sa inyong nararamdaman, pababayaan kayang buong panahon kayo'y malumbay? Sa inyong kawalan, buong panahon kayo'y wala? Kung ang puno ay napasisibol niya na malabay na sanga at napasusuhol ang bunga, ikaw rin na anak niyang nagpapakabutit, tumatanggap ng mabuti pawa sa kanya, hindi kaya mag-anik at magbunga ka rin ng sagana? Kaya mga mahal, pagpalain kayo. Ilayo kayo sa lahat ng tukso, karamdaman at kapahamakan. Ang patnubay ng Ama ay kasama ninyo sa bawat segundo. Espiritu niya ay buhay na suma sa inyo. Sa pangalang Jesus, pagharian kayong lubos. Tayo na po at maaga tayong gigising, ano?